nga dito sa amin naglalako nitong alimasag at tilapia. So iniisip ko nga kung ano ang bibilin ko, pero ang napili ko ang bilhin ay itong alimasag. So bumili nga lang ako dito ng kalahating kilong alimasag sa halagang 60 pesos nga. So gagawin ko nga siyang seafood kadyon na low budget lang. So magle-less lang tayo ng mga ingredients, pero yung lasa niya syempre hindi magbabago. Papasarapin pa nga rin natin kahit na less tayo sa ingredients. So bago yan, syempre gawa muna tayo ng mga orders. At so dito nga meron na nga tayong first order. So umorder nga si Maring Chichi nitong oriental chicken at saka isang fried chicken 1 piece with adobo rice. At buti na nga lang nakagawa na tayo dito ng gravy. Sa mga nagtatanong nga pala dito sa presyo ng oriental chicken natin ay 125 pesos nga lang po ito na may kasama ng scrambled egg at syempre solid na rice at siksik at hindi tinipid sa rice. Hindi nga natin tinitipid sa rice dahil nga ang gamit na natin at takeout box na Staro ay yung malaki na nga. Para nga worth it naman yung mga in-orders nyo at binayaran nyo na food dito sa akin. Gusto ko nga ay mabusog kayo dito sa mga in-orders nyo. So sa rice pa nga lang dapat panalo na talaga. Gusto ko yung tipong masusolve talaga kayo. At nang matapos na nga natin lutuin at ito, ready to deliver na nga tayo. Siyempre, dito nga lang yan. Siyempre, malapit nga lang yan dito sa amin. Kaya dinideliver ko. At so, ayan, nandito na nga ako. At so, sumilip nga ako dito. At ayun nga, nakita ko yung inaanak kong pogi na si Top Top. At ayun nga, busy ayaw magpa-istorbo. Nang matapos nga tayo mag-deliver, eto na at bumalik na nga agad tayo kasi nga meron pa tayong order na crispy liempo with adobo rice. So, utol nga pala ni Tropang Epoy ang umorder. So, shoutout sa'yo, tol. So, papakita ko siya mamaya dito pag-deliver ko. At eto na nga, nilalagay ko na nga yung order niya. So, na yan, nakikita nyo naman kung gaano kadami yung rice na nilalagay ko dyan. So, hindi nga lang yan isang cup lang. Magto 2 cups na nga yan ang nilalagay natin. So, adobo rice nga yan, chicken nga ang sahog niyan. Pwede rin naman pork kung gusto nyo. Pero ang ginagawa nga natin ay palitan nga. Minsan chicken, minsan pork. Nang matapos na nga nating lutuin yung order niya at so ito na dito na nga sa bahay nila. So dito nga lang yan sa kabilang street namin. At so ayan nga yung utol ni Tropang Epoy. Shoutout sa'yo kuya. Salamat sa pag-order. At nang pagbalik nga natin ng bahay, nag-PM naman tong si Boss Robel at umorder nga siya nitong flavored wings na salted egg with 2 extra rice na adobo rice nga ang order niya. So, syempre, niluto ko na nga dito. So, ayan nga yung sauce niya. So, salted egg nga po pala yan. Ang gamit nga natin na salted egg o itlog maalat ay yung real na salted egg nga ang gamit natin. Ay yung nabibili talaga dyan sa may palengke. Hindi po powder ang gamit natin. So, mas masarap kasi itong fresh na salted egg kesa sa powder. Pero, para sa akin lang, opinion, hindi ko naman sinasabi na hindi siya talaga masarap. Siyempre, kung saan yung prepare nyo, siyempre, doon kayo. Kung ngayon nakasanayan nyo, siyempre, doon tayo. So, dito nga rin yan natin i-deliver kung saan tayo nag-deliver kanina ng oriental chicken at ng fried chicken. So, utol nga yun ni Maring Chichi na si Kong Robel. Shoutout sa'yo, Kong Robel. Thank you sa pag-order. At so, ito na nga yung binili nating alimasag. So, ito, papakuluan ko nga lang. Naglagay nga lang ako dyan ng asin, ng sibuyas, ng paminta. So, ayun nga lang ang mga nilagay ko dyan. Tsaka ng bawang na rin pala. So, papakuluan lang natin to. Tapos mamaya, syempre, susutay nga natin to. Gagawa natin ng sauce. At nang okay na nga, napakuluan na natin. So, ito, hugasan nga lang natin to. Syempre, hugasan natin ng mabuti. Kasi nga, isusutay nga natin to. At so, yung size niya nga, so, hindi naman ganun kalalaki. So, maliliit nga lang siya. So, pwede natin to, hatiin natin to sa gitna para pumasok yung lasa niya. At ito na nga, mahugasan na nga natin. Siyempre, ikakat na nga natin sa gitna. So, hati-hatiin nga lang natin yan lahat. Para nga, pag sinutay natin siya, so, kakapit yung lasa niya pati sa loob. At ang sinunod ko naman nga ay ito. So, nagano na nga ako dito ng sibuyas at saka ng bawang. Pati nga pala ng siling green, naglagay din ako dito. At so dito proceed na nga tayo, no. Naglagay ako dito ng konting mantika bago ko ilagay itong butter. So para hindi siya masunog. So tutunawin nga lang natin itong butter. Nang matunaw na nga yung butter, so naglagay na nga ako dito ng bawang. So isusutay nga lang natin itong bawang hanggang sa lumabas yung aroma niya.
Ayan, nakikita nyo naman yan. Siyempre maraming bawang yung nilagay natin. At nang okay na nga yung bawang, sinunod ko na nga itong sibuyas. So, ganun din ang procedure niyan. So, isusutay lang din natin yan hanggang sa lumabas din yung aroma niya. At ang huling nilagay nga natin itong sili. At sunod nga, ito na yung pinakuluan nating alimasag. So, ito nilagay ko na nga siya. So, isusutay lang nga natin yan para makoat siya ng sauce. Naglagay na rin tayo dito ng pamintang durog. So, pamintang durog nga ang nilagay ko dito. Tapos, naglagay na rin pala ako dito ng magic sarap. At syempre, nag-add rin tayo dito ng konting tubig para yung sauce natin madagdagan din naman siya. Hindi siya tuyot. Sinunod na nga natin tong oyster sauce. So, dalawang oyster sauce nga ang nilagay ko rito para mas malasa nga siya. Nag-add rin pala ako dito ng asukal. So, pantimbang lasa natin yan. At ang huling inilagay nga natin ay itong UFC banana ketchup. So, ito nga ang pinakahuli nating nilagay. So, hindi na nga tayo naglagay ng Sprite gaya ng sinabi ko. So, less tayo sa ingredients na ilalagay dito sa ating lulutuin. At so, ito na nga. Luto na nga yung ating crablets with cajun sauce na less ingredient. Siyempre, less ingredient yan pero masarap yan. Promise. At so hanggang dito na lang ang video na to. So masyadong mahaba na tong video na to. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Peace out!